Guys, sobrang na-disappoint ang mga Ginebra fans sa muling pagkatalo ng Gin Kings laban sa isang team na di inaasahang tatalo sa kanila. Coach Tim Cone nag-asal bata na naman, nagmaktol na lang sa isang sulok nang makitang di sila lulusot sa Terra Firma Jeep. At sa kabila ng magandang laro ni Christian Standhardinger sa first 3 quarters, bakit siya ibinangko sa 4th quarter? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, namutiktik ng pangit na comments at mga posts sa social media ang pagkatalo ng Barangay Ginebra. Mula nang sumali sa liga ang Terra Firma, ito pa lang ang pangalawang panalo nila sa Gin Kings sa loob ng 23 laban. Siyempre parang nanalo ng championship ang Jeep sa panalong ito, samantalang nag-iwan ng maraming katanungan sa isip ng mga Ginebra fans. Sa pagsisimula pa lang ng first quarter, ipinaramdam agad ng mga bataan ni Johnny Del Cardel na seryosohin nyo kami, hindi na kami ang team na tulad ng dati. Natapos ang first quarter, lamang ang Jeep ng 7 puntos, 24-17. Second quarter, medyo nakakasabay na ang Ginebra, nakakaganti na sa bawat puntos ng Terra Firma Jeep. Pero maaga pa'y napansin na ng mga fans na tulad sa laro nila kontra sa SMB, bakit parang wala sa hulog ang laro ng mga mag-aala. Sina Japet at Christian Standhardinger lang daw ang tila may intensyong manalo. Sa SMB, sabi pa ng ilang fans, hindi nakakahiyang mag-struggle ang Gin Kings dahil nga kilalang malakas ang Beermen. Pero laban sa isang team na laging nasa paanan ng team standings, parang mapakla sa panlasa ng mga Ginebra fans na matalo ang paborito nilang team laban sa Terra Firma. Natapos ang second quarter, lamang pa rin ang Jeep, 41-40. Sa third quarter, isa sa nagpapahirap sa Gin Kings ay ang player na drinap ng Ginebra pero ipinagpalit kay Jeremiah Gray. 22 points ang kontribusyon ni Javi Gomez Diliano sa upset victory na ito ng Jeep. Unang panalo naman ni Javi Gomez laban sa team na nag-drop sa kanya noong season 47 rookie draft. 4 na beses pa lang nakalaban ni Javi Gomez Diliano ang Ginebra. At ito nga ang una niyang panalo laban sa Gin Kings. Masaya si Javi Gomez sa panalong ito pero maagap niyang sinabi, it's nothing personal. Angat pa rin ng 3 puntos ang Jeep nang matapos ang third quarter, 64-61. Sa pagsisimula ng fourth quarter, umasa at naghintay ang mga Ginebra fans ng isang magandang rally mula sa Gin Kings upang tuluyan ng ipagpag ang Terra Firma Jeep. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang Terra Firma ang gumawa ng rally sa pangunguna ni Wami Chongson, Javi Gomez at Stephen Holt. Nakapangulombaba na ang nakasimangot na Ginebra coach. Maya-maya ay halos nakatakip na sa mukha ang isang palad. Nagmumukmuk ito na parang isang bata. Noon ko pa inamin, avid fan ako ng Ginebra at number 1 supporter ako ni Coach Tim Cone. Pero para sa akin, bawas pugi points ang pagmamaktol ni Tim Cone sa mga pagkakataong natatalo ang Ginebra, na para bang nag-aasal bata ito kapag hindi nakapag-i-execute ng magandang play ang kanyang mga players. Kapag tagilid ang laban ay iniiwan niya ang kanyang team sa kanyang number 1 lieutenant na si Richard Del Rosario. Isa pang ipinagtataka ng mga fans ng Ginebra, bakit ibinangko si Christian Standhardinger sa fourth quarter? Kung sino ang umi-score ay siya pang ibinangko. Habang naghahabol ang Ginebra, nasa bench ang Felgerman Banger at walang magawa habang pinapanood ang kanyang team na di mapigilan ang pananalasa ni Chongson at Javi Gomez Diliano. Bago pa man mag-isip ng intriga ang iba, may nakahanda ng paliwanag si Standhardinger bakit ibinangko siya sa fourth quarter. Maganda raw kasi ang laro ni Japet Aguilar at Sidney Onmebere. Kaya ang mga ito ang ibinabad sa laro. Napaka-professional na pahayag mula sa isang professional na player na aminin man o hindi ay tiyak na nasaktan sa pagkakabangko sa kanya. Maraming beses nang nasaksihan ng mga fans ang parang batang pagmamaktol ni Coach Tim Cone kapag nasa bingit na ng pagkatalo ang kanyang team. Sabi nga ng marami, winning guest coach pa naman sa PBA pero nag-aasal bata.
na parang naagawan ng candy kapag natatalo. Siya pa naman ang coach ng ating national team. Huwag sana siyang mag-asal bata kapag naglalaro na ang ating Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger, kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsha-shoutout. Unahin na natin itong si Kats Aquino Dukusin. Happy birthday sa'yo. Kahit belated kahapon yon, pasensya ka na hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Wala tayong upload kahapon. Shoutout din sa'yo Edwin Felizardo. Oo, minalas noong laban sa San Miguel. Shoutout din sa iyo, Rosemary Juan, at sa iyong apo na si Via. Shoutout, Lori Benz Vlog, off night talaga, hanggang kagabi. Shoutout din sa iyo, Rino Baral, bawi tayo bukas, o sa susunod pa ulit na laban. Joel Atienza Kabayan, natalo na naman tayo kagabi, talo nung sinundan, pero shoutout sa iyo. Alvin Katakutan, oo, pag nagbigay ng hula si Team Cone. Shoutout din sa iyo, Bernie Ongkay. Maraming fans talaga ang Hinebra. Sa iyo rin, Virgilio Martinez. Shoutout din sa iyo, Nelly Encina. At sa iyo rin, Jonis Diases. Salamat sa inyo. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.